Si Gary Valenciano kilala bilang Mr. Pure Energy, pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng enerhiya at tagumpay na nakikita ng publiko, may isang kwento ng tahimik na laban, isang buhay na ilang beses nang nilapit sa kamatayan. Sa edad na 14 na-diagnose siya ng type 1 diabetes, isang kondisyon na habang buhay niyang dadalhin. At habang nagpapatuloy ang kanyang karera, sunod-sunod din ang pagsubok na dumating. Isang araw nalaman niyang 95% blocked na ang isa sa mga ugat sa puso niya, isang kondisyon na sa marami wala ng second chance. Pero hindi pa doon natapos, dahil may isa na namang mas mabigat na balita ang dumating, may cancer pala siya. Isang sakit na kayang bumasag kahit sa pinakamalakas na tao. At sa puntong iyon, hindi na lang ito laban para mabuhay, kundi laban na puno ng hirap, takot at lungkot. Isang pagsubok na unti-unting dudurog sa kanya. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Sikapin mo. Ipinanganak si Gary Valenciano noong August 6, 1964 sa Manila at lumaki sa isang pamilyang malapit sa musika. Ang kanyang ina ay isang opera singer, kaya bata pa lang, hindi na bago sa kanya ang entablado. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Gary, unti-unting nahuhubog sa mundo ng performance, sumasali sa choir, natutong kumanta, at kalaunan, natuklasan ang kakaibang kombinasyon ng sayaw at enerhiya na magiging trademark niya. Pagsapit ng early 1980s, tuluyan na siyang pumasok sa showbiz. Dito nagsimulang makilala ang pangalang Gary V, isang artist na hindi lang kumakanta, kundi nagbibigay buhay sa bawat performance. Dahil sa walang kapag-urang performance niya, tinawag siya bilang Mr. Pure Energy. Sunod-sunod ang concerts, recordings at tagumpay, at unti-unting naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino ang kanyang mga kanta. Gaya ng Sana Maulit Muli na tumatak sa puso ng maraming Pilipino. Sana aasa pa. Kaya mong umiwas na, di na sana lalapit pa. Mahal pa rin kita. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Sa edad na 14, na-diagnose si Gary Valenciano ng type 1 diabetes, isang kondisyon kung saan hindi na nakakagawa ng insulin ang katawan, kaya habang buhay niyang kailangang bantayan ang kanyang blood sugar at umasa sa injections. Hindi ito simpleng sakit na kayang baliwalain. Bawat pagkain, bawat pagod, bawat galaw, may direktang epekto sa kanyang katawan. Kapag bumaba ang sugar niya ng sobra, maaari siyang manghina, mawala ng malay o magkaroon ng seizures, mga sitwasyong pwedeng magdulot ng panganib anumang oras. May mga pagkakataon pa na muntik na siyang hindi magising, lalo na kapag nangyayari ito habang natutulog, isang kondisyon na tinatawag na severe hypoglycemia. Sa murang edad, natutunan niyang mabuhay na may limitasyon, hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng magkamali. And before I do this, I just want to make sure that my sugar level is okay. So I have this little gadget that I have stuck to my body, and it's telling me right now that my sugar is a little low. Noong 2018, sa kabila ng pagiging aktibo niya sa concerts at performances, bigla na lang nakaramdam si Gary Valenciano ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Mga senyales na hindi na pwedeng ipagsawalang bahala. Dahil sa kanyang diabetes, mas mataas ang risk niya sa sakit sa puso, kaya agad siyang sumailalim sa mas masusing pagsusuri. At doon lumabas ang isang kritikal na resulta, 95% blocked ang isa sa kanyang coronary arteries. Ibig sabihin halos wala nang dumadaloy na dugo papunta sa puso niya, at anumang oras ay pwedeng tuluyang magbara na maaaring mauwi sa isang nakamamatay na heart attack. Dahil sa lala ng kondisyon, kailangan siyang operahan agad at sumailalim siya sa open heart bypass surgery, isang komplikadong proseso kung saan gumagawa ng bagong daanan ang dugo para makaiwas sa baradong ugat. Sa loob ng operating room, nakasalalay ang buhay niya sa bawat galaw ng mga doktor, habang sa labas ay naghihintay ang kanyang pamilya, nagdarasal at umaasang makakaligtas siya. Matapos ang ilang oras ng operasyon, dumating ang balita, naging matagumpay ang surgery at nalampasan niya ang isa sa pinakamapanganib na laban ng buhay niya.
Pero hindi pa doon nagtatapos ang pagsubok dahil habang siya ay nagpapagaling, may isa na namang balitang paparating. Mas tahimik pero mas nakakatakot. Akala ng lahat nalampasan na ni Gary Valenciano ang pinakamalalang laban ng buhay niya. Pero ilang linggo lang matapos ang kanyang heart surgery, may isa na namang natuklasan ng mga doktor. Meron pala siyang kidney cancer, isang salitang kayang magpahinto ng mundo ng kahit sino. Walang sintomas, bigla na lang itong lumitaw habang siya ay nagpapagaling pa lang. Sa mga pagsusuri, nakita ang isang tumor sa kanyang kidney. Isang malignant growth na kailangang alisin agad bago pa ito kumalat. Isipin mo, hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat sa dibdib niya, haharap na naman siya sa panibagong operasyon. Sumailalim siya sa isa pang operasyon kung saan tinanggal ang tumor at bahagi ng kanyang kidney para matiyak na walang matitirang cancer cells. Sa puntong iyon, hindi lang katawan niya ang pagod, kundi pati isip at emosyon. Sunod-sunod na pagsubok na parang walang katapusan. Pero sa kabila ng lahat, matagumpay ang operasyon at kalaunan ay idineklara siyang cancer-free. Sa loob lamang ng maikling panahon, 2 seryosong kondisyon ang kinaharap niya, isang kritikal na sakit sa puso at isang uri ng cancer. Sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok, hindi sumuko si Gary Valenciano. Sa halip, lalo siyang kumapit sa mga bagay na hindi kayang kunin ng kahit anong sakit, ang kanyang pamilya, ang kanyang pananampalataya, at ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Matapos ang kanyang heart surgery at operasyon sa kidney, hindi naging madali ang recovery. Kinailangan niyang dahan-dahang ibalik ang lakas ng kanyang katawan mula sa simpleng paggalaw hanggang sa muling pagtayo sa entablado. Pero sa bawat hakbang ng pagbawi, pinatunayan niya na hindi natatapos ang laban sa ospital. Doon pa lang nagsisimula ang tunay na pagbangon. Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang bumalik sa ginagawa niyang pinakamamahal, ang kumanta, at hindi lang basta kumanta kundi magbigay ng inspirasyon sa bawat taong nakikinig sa kanya. Isa sa mga kantang sumasalamin sa kanyang pinagdaanan ay ang Ililigtas Ka Niya. Iiwanan, ilang ulit na kaniyang napatunayan. Ililigtas ka niya. Ngayon 2026, patuloy pa rin siyang tumatayo sa entablado. Mas tahimik man ang galaw, pero mas malalim ang mensahe dahil ang tunay na lakas niya ay hindi lang nasusukat sa enerhiya, kundi sa katotohanang ilang beses siyang bumagsak at ilang beses din siyang bumangon. Ngayon ikaw naman ang tatanungin ko. Ano ang pinakamabigat na pagsubok na nalagpasan mo sa buhay? At paano ka bumangon? At anong kanta ni Gary V ang pinakahinangaan mo? Yung kahit ilang beses mo pakinggan, hindi ka nagsasawa. I-comment mo sa baba ang iyong sagot. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, i-like mo ang video at mag-subscribe ka na para sa mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon. Maraming salamat po sa inyong panunood.